Good morning, Pantao, Mabinay, Negros Oriental. So, I'm here standing in front of the Church of the Foursquare here in Pantao. Here is the view of the church with the parsonage at the back here. Ito yung itsura ng Church of the Foursquare sa Pantao. Ito yung Purag Parsonage. Si Brindo, Ismail, Jamil. Ikaw, sis? Doris. So, taga din mo, kamoy surban ka rin? Kuan mi, Mabinay. Mabinay mo. Katong dirim sila si Kato, Bagtayon. Ito ang pangalan ni Pastor. Sila may pastor dyan. Sila. Sige. Kami mo ay Mabinay. Okay, salamat kayo ha. Ay, Mabinay Foursquare Church. Pantao. Mayong buntag tayo. Ano sa tayo pangalan? Jubilin. Jubilin si Pastor. Junril. Junrel. Nakadungog naman ko na Junrel. May buntag, mga kilaan ito. Ito si Pastor Junrel ng Pantao dito sa Foursquare Church ng Pantao. Salamat Jumel sa imong pag-welcome sa mga pastors. okay kayo? Kasi sila yung host ka rin. Ano yung mga pastor nangabot na. Okay, pag-uban. Mga early pastors din ang Pastor Jamel, Tabino, Aboy, and Marlene with Kuya Winnie, Pastor George, and Ate Nimpa over there. Christian Mission. Video din eh. Ani si Mission. Gospel Mission. Mission Gospel po. Sa Catalina inong base o di? Inapoy Mabinay. Mabinay. So, Negros Oriental. sila ning membro sa First Baptist, Fundamental Baptist Church. Daghan na kayo ni sila dito sa ato. Daghan na kayo. Santa Catalina, Bayawan, Mabinay. 73 mga simbahan, Oriental. Salamat, Mission Welcome. Gospel sa imong kinabuhi. Welcome. Bago ora po aksidente. Kano sa man? Tong January 20, mga Salamat Lord, ito ginumalalakan namon dili nga may katiguman ng Dios na dulo kami katuyo Lord. In pagpalagay sa pada sa mga kariyan para. Salamat Dios sa basa mga pagtuon ni mga kahapon sa daan ni mga sa Dios ito Ginoo magagiya sa kanang mga ito para tuwaton. Ikaw Ginoo magakanalangin sa tulad sa Dios na presente ka lang ni mga sa Lord ka kanang pagahimong pagatuon buhaton amo lang isalig diya kanimo. Diya sa iyo mga kagamanan na nga mga sige sa sinawar sa luluwas. Amen. Pastor Rosado Armas, Pastor, welcome all of us. Praise the Lord. Mayong hapon na itong tanan. Mayong hapon, no? Welcome ang tanan sa tanan mga pastoran sa Tibok, Pagkalain-lain area sa ito ang Mabinay. Of course, po welcome Pastor George and company, no? Welcome na to. Welcome sa Panginoon Gospel Church. Ato sa palakpakan, gusto na ito buhay ng Diyos, no? Nagbubuhan na to, ang safety na ito sa Panginoon Panginoon today. So, alam sa itong pag-apirihay, upang kumustaay, kay magsaman na makita, daw sa pumas, magkita everyday, pero kasilahan, huwag saman na yun. So, maglaman ka, atong huwag mo nalipay kong dako. Kinalan dako yung nalipahan, yung gamay. Okay.
Sa tayong pangalan, Pastor? Pastor John Caparida. Hindi ko masyara. Kinong na ka? Oo. Okay. Tayo panahon Kita eh. na itong... Oo, dugin na kayo na. Okay na. Ah. Hallelujah. Kapag-ingon, pagkatuon kami kanimo, Diyos. Hallelujah.
nakuyawan na ba dyan ko ani kay pag-introduce yun din Pastor George. Pastor George, pwede pa ko ma-introduce mo? Ayaw ka surprise. Bitaw. Ibalibad dyan ako Pastor Marlene. Kaya ko Pastor dito sa Dumaguete, Republic Republic Planters Bank ng RPB. Si Pastor ay ato mo ay na OIC manager. Na OIC man to siya no, Pastor no? Okay, so may panahon ng mga ato ko sa ilang opisina kay pagkuyugon ko ni Pastor dito para mo kaupata kay manumpla. Kamahon ko sa Pastor ato. Makitaan ko na ko sa Pastor Jones. Ang ako makita nila dito mga nga sa dili pa na sila musugod silang mga bago na sila ito mag-devotional. So nakita nyo na ako na mga Kristohanong alagad din sila sa Ginoo natural kay nagkakauban naman ko sa simbahan ni Pastor Roy kani ato mga kaigsuonan. Muna ang ako na yung nagbaluan ni Pastor George, usagin siya ka tawag yun nga piniling sa Ginoo kay una sa tanan gibiyaan mo siya niya iyang trabaho sa bangko o misugod siya sa tawag sa Diyos o labaw sa tanan mo dyan ay ako nakita ron. No? So, kanian ko magkaisuunan, basta si Pastor George nga mo tudlong na mo sa pulong sa Ginoo. Kung ako na nagikasulti na may naadyo mga butang awa, dyan ako kalimpi sa iya na itudlo. Okay, so, ang simbahan na floor sa Marjories. Okay, sa syudad. O yan, among simba dito, buntag sa syudad, pagka alas 2 at simbahan ni Pastor George dito sa Valencia. O niya, uban dyan ko anak kay permit yung asa sila pastor ko, ako ko. Kay ako mo itudlo ko mga bata. Usap ko sa mga nakatulog ko sa mga bata ni Pastor George dito sa Valencia. O niya, ang ako nananta, wala na ko kalinti sa anak ni Pastor George si Pupon na din yan naman, Pastor? So, usap ko sa akong ituluan ito, tabuki ko ito, ito si Pastor, wala sa una. Okay, so, nindot katong mga simbahan, gitawag ko siya o Blogger Church sa Jesus Christ sa Dumaguete, nga ang ngalan ato is Amazing Grace. No, kahigulungan ng grasya. Si Pastor na ato mo sa akong libaluan, kaya itong panahon na si Pastor Roy Pamay, kung mo ato mi kay si Pastor Roy Pamay, muwali ako Pastor. So, hangtod nga, ako na nahibaluan na pastor na si Pastor kay nawala naman po kong Dumaguete. O nga, dugay-dugay ni panahon nga wala kami makita ni Pastor George o sa ako na yung nahibaluan na si Pastor. Ako panahon na pa man siya pastor, pero sa ako lang pagka sunod nga nahibaluan, nahimo na din siyang pastor. So, nakita na ito mga isuunan nga dili ay pwede babag ng katong trabaho. Kung muna yung ginabuhi ni Pastor nga, iyahang ipili, ako nakita sa iyahan, nga naapod siya, na siya asawa nga buutan kaayo. Emily, kaya ako wala kalimti si Sister Patty. Mauman dito yung Christian worship leader. Banad. Katong bali sa naman sa oras Sister Patty. Kaya bali mo po dito anak kayo sa Mountain Christian worship leader ni Pastor. Dito. Okay, so, pangumusta na ulit ako. Sister Patty. Okay, so, wala ako ang padayag ninyo sa kinabi ni Pastor, buutan kayo ng asawa ni Pastor, kaya permi makaato sa una, cute kaayo kung wala mo makakita, cute kayo ng asawa ni Pastor, wapa, buutan dyan, no? Okay, so, tapos, ngayon din si Pastor, mahimong alagad yun sa Ginoo, o pwede din siya ipadala sa kasa. Manahimong lang na nag-amot siya din. So, wala nang gipula. Ikasulti, Pastor, basta kay ako rin nahibaluan na nagpagamit yung kasuluhan sa Ginoo hangtod ron. So, wala na itong palapakan si Pastor na kaisuunan. Hallelujah na ang kaulan na ito. So, praise God. Mauna na ako kasulti mo sa
Isahay. Na-introduce yung parang hindi na ikaw ba? So, salamat. Okay? Kaya yung buntag sa nitaan na mahaw ko, na malanong ko kasi nato na limutan para dali sa Mabinay. Ako bihiling ko akong panganda. And then, ano yung last na, wala na ko kaandang ng mensahe sa hininga-tigo. Tapos, ilog-ilog ko sulat kong ballpen, papel. So, nakakamak ko mabuk nga mensahe. Sulat mga nino. Rat. So, again, it's an honor for me to stand before you and the honor to install the new Center of Pastors at Mabinay Evangelical Ministers Federation Incorporated. Okay? I understand 3 years now ang Mabinay or 4 years na. Sobra na? Okay. So, akong isigilan sa si Pastor John. Pastor John is my assistant pastor. I have 2 assistant pastor. Ano sa akong anak si Gio. Pastor John has been working in Saudi Arabia for 42 years and pastor po niya sa Saudi Arabia. Sa lugar-lugar na nag-pastor under ni Dan Balaes. Okay. And I told him na on the way to Mabinay, kining Mabinay, pinisahin siya when it comes to the pastors. Okay? Because there's no other municipality in this island of Negros, whether even include Occidental. Wala yung lugar sa ini, galiin ang pastors na ay close nga ties sa local government. Okay? Wow. You cannot see any other place na ang local government nihatag o pasilumog sa pastor by giving them kanang mga lot for your retirement. Okay? You can build your own house in your the lot that the government has donated to you. So, you cannot find it in other places. Wala gano'n sa uban. Okay? In fact, in most cases, ang relationship between local government o sa uban ng mga ministerial group, it is very shallow. Okay? Dili pareha sa Mabinay na ang inyong involvement sa local government is really strong. Kanang deeper compared to other municipalities. And I believe this is the reason why Mabinay is very progressive. Okay? Progressive in the sense that there is a correlation between the spiritual and the natural. Okay. Ningon si Pablo sa Bible, ningon siya nga, what is true in the spiritual is also true in the natural. Okay? So, here, the pastors in Mabinay are united. Okay? I pray that you will remain united because in your state of being united, you are fulfilling your purpose na ihatag sa Ginoo ninyo. Okay? Because whether we like it or not, the natural state of any place or location can be affected by the spiritual state. Okay? So kung grabe ang inyong unity as pastors and your desire to serve the community as pastors, then it will also bring change within that locality. Okay? So na ay correlation ang spiritual o natural. So go back to my short message. Wala ba lang po nag-aanan yun ka nang nagtuon pa kung Biblia o sa mensahe kay apingi naman, kinulagan yung may So, what I did is, ako kanang gikog niya itong inyong, ako gibasa ito inyong logo, nalay kong logo ni Marlene, ako yung logo sa kuan, madalas manay sa logo. So, ako gibasa ni Mabinay Evangelical Ministers Federation Incorporated. So, ano ba ang abbreviation ana is MENFI. M-E-N-F-I. O MENFI o MENFI. Okay? So, 5 ka litra.
M-E-N-N-I. So kanang lamay ako mo Binyay. And this is about installation. So what is the meaning of the first N? Okay, so these are the 5 things that I want you to embrace as you continue to serve the not only God but also the local government and the entire Mabinay in general. Okay? The first letter N, it is not Mabinay, but M, I use the word maintain. You have to maintain the unity, okay, of the body of Christ. Okay? Kaya kung united ang pastors, gwapo ang epekto sa buwan. Okay? Ako i-compare na, hindi lang ko masulti sa galan sa lungsod. Nga po sa Negros Oriental. Dahil sa kalungsod nga, tulog ka mo ang ministerial. Hindi man ka tulog ka mo ang ministerial sa lungsod? Ilong espiritu. Nga naman, di man nakauyon. Di man sa nako, away. Okay. Ang ngaran ko sa usa, godly people. Muna ni godly people, naging sa uman. Apa? Tulog ka ministerial group in one municipality. And that is why ang ilang lungsod road gubot. Ang away, the political kanang atmosphere sa ilang lungsod gubot. Why? Gubot mo itong pastor. Remember, there is a correlation between the spiritual and the natural. Whether you like it or not, kita mga anak sa Ginoo, we are spiritual. Amen. So, how we project ourselves in the municipality or even in the local government will have an impact on the atmosphere sa lungsod. Okay? So, kung united kayo mo, I remember the story of the city of Almanonga, somewhere in South America. The city of Almanonga, sa wala pa mag-unite ang pastors, grabe kayo ang drug addiction, grabe kayo ang crime rate, grabe ang prostitution. Marami syudad na kargado kayo o mga nightclubs. Okay? Until such time that God visited the area and caused a movement for pastors to unite together. And unite ang mga pastors, praying for the city of Almanonga, and we started to open up new ministry to reach out to the sinners. Okay? And what happened is this. Because of the pastors' deep unity and their desire to fulfill the purposes of God, the city of Almanonga was transformed. Niabot ang panahon nga, ang mga pinilit, ang prisuhan sa city sa Almanonga were empty. And the policemen were converted to become choir sa simbahan. All nightclubs were closed. Drug addicts were turning to the Lord. And not only that, what was more impressive, katong mga farming sa ilang agricultural, okay? Ang ilang sa una, ang ilang carrots, gagmay na tayo. Pero sa lihag ni abot na ng transformation, ang ilang carrots nagdagong putol. Okay? And farmers at that city, mamanit silang mga trucks na dili China-made, trucks na mga Mercedes-Benz ang brand. It will cost them millions. Okay? Palit sila, dili utang, cash. Nalibog ang United Nations. Nagpadala o research team ang United Nations. Ano ang ilang crops sa city of Almanonga? Dagko kayo, tambog kayo, wako pa sila nag-abuno. Ang research na sa UN, dili ka sabot. Ano? So, gisabihan sila itong pastor, the reason that we have this prosperity
because all of us are united as one before God. We unite in prayer, we unite in serving God, we set aside our differences in theology or doctrine, and we just come together to love each other. And I pray that that will happen to Mabinay. And you will see the difference. Okay? What will happen in the spiritual will happen in the natural. Okay? And I am beginning to see now, grabe ang development sa Mabinay karon. I know, I don't care if you don't agree with me, but I know that you are a factor why there is an ongoing progress of this locality. Okay? So you have to maintain unity in the body of Christ. For letter E, not for evangelical, but I use the word engagement. Okay? You have to engage in any spiritual activities na inyong ikuan, inyong buhaton sa inyong kapunungan, sa inyong generation. Okay? Engage in spiritual activities for the well-being, not only for the body of Christ, but for the well-being of the municipalities. That is why you need to connect with the local government, and that is no longer a problem because you have a strong connection with the local government, through the mayor. Now, do not waste that connection. You have to protect that, you have to preserve that connection because that is not a usual thing. Wa na nagapangitabo sa kadaghanang lungsod. It only happened in Mabinay. Okay? So, engage yourself. I mean, don't just stand on the side and lantaw ka o kaya nagiguan. No. Be part of what the federation is doing. Okay? Ayaw lang igog nanda. You have to be involved. You have to engage yourself. Because the more you do it, the more kung makita ninyo nga transformation na musulod sa lungsod. Now remember in the old times, during the Bible times, panahon nito mga hari pa, usually ang hari, doon ay nagpindog sa iyang kiliran. Basta may nagpindog isa man, mga bishops, mga people who are representing the church. And kings are usually asking advice from these bishops. Okay? That is what is true in biblical times. That it could happen here. The mayor or the local officials, they can use the federation to seek advice or opinion on any undertakings or projects na ilang buhaton. Okay? That is more biblical. So, you are here not only a pastor, not only a pastor to your church or to your congregation, but you can also be the pastor of these municipalities. Diba? So, kanani anak, no? So, ako encourage ninyo, if you are part of the federation, all of you must be actively engaged in the activities and programs of the federation. Next letter is letter N. I use the word management. Okay? Nakaning management na word, murag business kayo na word ba? Okay? Murag manager ka. Dati. No. Management simply means that you know how to manage your resources, you know how to manage your time. Okay? So, to become a good manager, you need also to become a good partner. So, you partner with the local government, and that is now happening with you. You are now a strong partner of the local government. Now, what are you partnering? What for? For the development and growth of the municipalities. Okay. Whether you like it or not, all pastors are actually managers. Okay? You are manager. Ka-manage ko mong simbahan. Ka-manage mong simbahan. So,
let that management skills nimo nga moabot dito sa level sa locality, municipal level. So you combine all your potentials, you combine all your management skill as a federation and partner strongly with the local government. Okay? So dili lang mag-bless ang body of Christ, mag-bless yun ang intero na longsam, because what you are doing is you become partners of progress. Dili partner of crime, but partner of progress. Okay? Ang better is freely and fully committed. You have to be fully committed. Amen. Not I know as a pastor you are fully committed to God. Okay? But at the same time, you need to be fully committed to the federation. And at the same time, you need to be fully committed to your partnership with the local government. Okay? You have to, this is what we call a symbiotic relationship. Meaning, if the local government goes down, the pastors, the body of Christ goes down. Pero kung masinso ang local government, masinso po na, it is a symbiotic that you need the local government, they also need you. So you need to partner properly. Okay? I know a lot of pastors, you have potentials. Tekali, dagan ninyo, you have the potential to become the next leader of this federation. Kung wala pa kang minimum leader or officer karon this year, then consider it as a preparation time. That God is preparing you next year. Probably next year, for you to shine as a new leader of this federation. Okay? So you have to be fully committed. Ayaw kung kahigubos kung wala ka nilaog sa eleksyon. Kaya that could be a blessing in disguise. Okay? Do not question the wisdom of God, because God never made mistakes. Okay? If ever you were praying to God that Lord, basig ako'y madaog ron o sa man, board of director or presidente or auditor, inyawan mo ka nidaog. Ayaw kayo ubos. Ayaw kayo. Because listen to this. When God answers your prayer with no, that would be your greatest blessing. Amen. Hello? Amen. God's no to your prayer could be your greatest blessing. Kaya kung iya pa nag-ihatag mo, nakita sa inyo na dili kaya mo, it will lead you to disaster. It will lead you to a lot of trouble. So actually, most of the time when God says no, He is saving us from a lot of trouble. So maybe consider it is not my time yet. Dili pa imong oras. When the time comes, ingon ang Isaiah, when the time comes, I will make it happen. Okay? Kung maabot kang oras na ikaw yung presidente, God will make it happen. Amen. Amen? Amen. Okay. So, be fully committed to whatever undertakings, projects, and programs that the federation is having. Okay? Be fully committed to the role of the federation towards the development and growth of the municipalities. Okay? And then lastly, I will use two words. Okay? The first letter I is intentional. You have to be intentional in everything you do. Okay? You have to be intentional na mag-connect sa local government. Why? Well, for a higher purpose. Okay? It is not just for yourself. Okay? Basta ganahan na mong apil-apilinig ano mong kadawat o panalangin sa lungsod. No, that should not be the reason.
You do it because you are after a greater purpose. Okay? Something that is greater than yourself. Okay? And what is greater than yourself? That is what we call investment. Invest your time and effort and even your life to something greater than you. Amen. And that could be the development of the municipality. That could be helping other people grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. There are so many things. Okay? You should not only be intentional, but when you are intentional, you cannot avoid it. You will also invest. Okay? Kaya intentional man ka, na involved, then you have to invest time and effort and sometimes money. Okay? So these are the 5 things na ako lang ikabayin ninyo. As a federation, Osborne ako, no? Sa Tingog, Negros Oriental, or even in the entire Negros Island, you are the only ministerial group na totally blessed like that. Because you have that strong connection with the local government. Sa una, naninamong itong Bayawan na grabe ilang one. But when I went to Bayawan and I do my research, ang ilang relationship sa ilang local government is never as deep as yours. Ang ilang dito, igo naman silang mutabang na mga training, moral recovery program, o naman. But here is different. Okay? It seems that you are involved in, your involvement is deeper when it comes to the development of the municipalities. Okay? And not only that, there's no other ministerial group na blessed sa local government except you. Wow, you di siyang pag-label mo. I even believe that even in the entire Philippines, di mo kitang local government na nihatag o yuta sa mga pastor. Okay? Amen? That alone is a great sign that what you are doing is right. So I suggest what you have started, finish everything strongly. Okay? So maintain unity, engage in any spiritual or natural activities of the local government, then manage and meaning become a partner of progress, then fully committed to the works of the body of Christ Federation and even to the municipalities. And you need to be intentional in everything you do. And when you become intentional, you begin to invest your time, your effort, and then your resources. So that's all. Thank you. Island leadership comes from the Lord. No? Iyaha din call. Tawag na. Kaysa ako lang sa una, wapag ko mag-expect na mahimo kong leader, kaya ako mo i-back sa agi, kinsa mo ko ganyan ito mga klaro. Pinabiya ko. Ako mo nag-isulti dito sa pagsulti na ko dito sa Walwal. Kaya kung may nagdala sa negosyo niya, nag-isigot ng ko may tungkol sa church planting. Niya, ako ngayon sila pagsulti. Wak pa ko mga ito nga mahimong yung anak ko. Makatanong, simbahan na naman. Wak pa na kung panahon kung tanday. Tawag ko sa Ginoo, takauman may apostol, bilyon. Pero naay-lain na bahin ng Ginoo mo tawag di mo na ipahalong natin ka diyan. Sa una natin sa ministerial, ako din rin yung bay gamay. Nauna si Pastor Subirano, ako may vice chairman, maki-eleksyon man. Okay. 1 year lang. Itaot si Pastor Sirapin Parano Jr., ako po yung vice chairman. Ay, tanggutan naman niya. Apil na sa amin, tanggutan naman yung papel. O
O pagsununoy, apil na, kauban na sa representasyon na mo. Anak, ito. Kasunod na, sa sunod na ikatulong eleksyon, ako na ilahaw. Kayo po po kayo. Ako po ikasulti, isa nung dahil chairman ko ako, ang mga pastor dali na doon. Unang na po muna, sa dito pastila, nanahin mo itong president sa PTA, ano doon sa federation, nahin mo pong vice president sa whole pilang dito. Ang presidente sa federation ito, usa ka asisor. Pero sa panahon na doon ay mga pagpinanglan sa imakuan, ang mga membro sa presidente ito ay mga kapitan, mga direkto ba, naayon ka office sa garan, na arin ko sila na ako makikotokot. O may inurod. Wala makaingon ko na kakong bahay. Gano'ng ibutan ko sa niya? Nadiri lang ito. Takang tayo mga office na ng munisipyo na na-apel pag yung ICA o na-apel pa ko kami sa Pording Kusulitan. Ato na yung po presidente sa tayo na Ilias Ilisio. No? Kami si Ilias na mukayang kay kuha sa Ginoo. Yan, ibili na niyang katulong at ako dito Ilisio. Kami sa anak, si Junalin, kami mulay tawag sa Ginoo, ako ginamit na rin ako na pag-iwan na trabaho siya. Ikaw na kay tawag sa pagkapastong. Kamarong pagkapastong ay superintendent na konstitusyon, di mo kung mapataka o butang sa simbahan. Lagi magagawin sa Ginoo nga nag-ampo ko, Ginoo, kinsay akong ibutang diri maong simbahan. Mag-ampo ko, hindi mo ko ganan, ibutang si Ginoo nito, bili niya taon ko. Mag-ampo ko, Lord, di mo naman ko din, ibutang ko. Mula na kalit na ko, ni Pastor Joyce, in leadership, di ka maka-state of problem. Naad mo siya. Naad mo! Naad na mo. Ako palitil galing ka. Don't expect na wala yung mga kumito ni hati mo. Naam. Kung hindi baka suitcase, makabukat sa bakbak. Naas. Senior President. Next is Pastor Yudino anak niya. Yunila Manit. As the Vice President. Ipipanya diri Secretary. Pastor Jose Emmanuel Silay. Pastor GCB Bocon Moreno, now for the Board of Trustees, Pastor Jerry Aboy, Board of Directors, then Pastor Eric Kanipki, Sembilan sa pinagawa ko, Pastor Mabinay, Simil Baligas Anil. Si Pastor Ricky Kiliopi. Ricky? Walang sila ni Pastor Kanan. Wala si Pastor Kanan. Okay. So Pastor Kanan is not around. So we will now proceed to the formal installation of the new set of officers of the Federation. Please raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been elected as of the Mabinay Evangelical Ministers Federation Incorporated, do solemnly swear to fulfill my duties
decisions in my full capacity with integrity, honesty, sincerity, humility, and commitment as an officer. I shall promise to follow the Constitution of Pyros and abide with rules and regulations of the Federation. With this, I ask the help of God Almighty to grant me grace, strengthen, and inquire me to be of further service to my fellow pastors, so help me God. So, ladies and gentlemen, this is your new set of officers who are now formally installed. Father God, thank you, Lord, that your special touch of anointing and blessing be upon them, Father God. That they will become vessels and instruments of your glory. So, Lord, I pray in the name of Jesus that you will knit their hearts together, Father God, that there will always be unity in this federation, Father God. Special kind of unity, Father God, that will bring encouragement and inspiration to other ministerial group in other municipalities. Thank you, Lord, that you have placed them with a purpose. So, Lord, you also give them the potentials that they have right now. And Lord, I thank you that surely your goodness, God, will follow them all the days of their life. And Lord, through them, this municipality will continue to grow and prosper. Lord, remind them what is true in the spiritual is also true in the natural. So Lord, I now formally install them, Father God. So Lord, I pray, Father God, preserve the Trinity. Let them do it with love. Let them serve you and the community with love. Salamat Panginoon. May your glory rest upon them as they perform their tasks and duties. In Jesus' name I pray. Amen. Panalangin sa inyong kinabuhi. Dahil pang mapanalangin sa inyong leadership. Ako niya sa Pastor Aboy, sa pag-ampo, sa kinabuhi ni Pastor George, sa iyang kabigal sa ministry ni Biel sa Pinakaliwa. I request everybody to please stand. Lord, namugna ang tanan ni kapunon. Dili ang plano. Doon na kayo nindot ng katayuan sa mga kinabuhi ng mga pastors. Salamat sa imong intervention, sa imong anointing ang ipabot nimo sa mga kinabuhi. Pililon ka sa among pag-alagad. Mahimo kami madaugon kung kay ikaw. Uban ka na mo kanunay, hindi mo kami pasagdan. Salamat usap sa kinabuhi sa mga sinyong pastor, Pastor George Sabiola. Magapagkamayo ikaw. Mag-auban ka kanunay siyang muluton, ayaw siyang pasagdi Ginoo. Gikan sa unsa man iyang pagabuhaton. Sa tanan nga tumban sa iyang napalapa sa mga tiil, dunay kadaugan nga mag-abot. Salamat Ginoo kay mo siyang gigamit usab. Ingon may mong tao nga mutindog sa dili sa Mabinay. Tugod Ginoo nga kami mahimong matindog-anon ug mauswagon sa tanan utang. Ilabi na sa inyong tawag sa mga kinabuhi. Teach us, O Lord God, to love each other as one body, to live with one spirit and unity for your glory, God. Salamat kayo kami hiyaw sa karon. Padalangin mo si Pastor George sa pinilog-pilog ng mga panalangin. Doon na pa'y daghan mong plano sa iyong kinabuhi. I-bless mo ang mugso. Magapakamayo ka, and we declare that Mabinay is for Christ. O God, imong panalangin ang nagtarang pastors na sa diling pagpanahon sa imong pagbalik, may imong andam kami akos na mutindog diya kanimo. Salamat sa previous ng mga leaders, si Pastor Caparita. Salamat siya kinabuhi. Magapagkamayo ka. I-place mo ang lungsod, si Dior Boy, uban sa iyang kapikas, uban sa tanan na mga konsyal sa imong gigamit dinhi. Tugod Ginoo, ang kining mga lungsod, tanong boundaries, maprotektahan, mapanalanginan, o mahimong mauswagon sa matag adlaw sa matag panahon. Dalaykon ka sa uling katapusan. Salamat sa kalapusan sa mga panaghiyo sa karon.
Nagapa ko nga samtang kami karon magabiyahe, magapulang bulag, sila Pastor George, sa iyang company usab, magapaulit sa Dumaguete, tugod Ginoo, ikaw natabon sa imong magkamot, o mag-auma kanila sa isang asa. Kami usab diri sa Maginay, maghigugmay kami, imong anak, o managsusulod ya kayo. Sa pangalan sa mong Ginoong Jesucristo, among Ginoo, personal naman ang luwas mo ninyo mga pag-apo kanunay. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako sa Onya na taon-taon. Ako sa i-recognize ang mga power ni Pastor Uy. George sa knowledge. Ako i-exhort din present nila ni Pastor George, ni Pastor Amoy. Dato kay pa ila-ila sa panansi. Nimpa. Katay. From Lumbangan siya. Sa unsan denomination? Sa Grace Christian Fellowship, FGT Malaysia, na affiliate ko sa FGT Malaysia. Okay. So, Grace Christian Fellowship. Pentecostal siya. Pentecostal. Welcome, Ma'am Nelfa, Pastor Nelfa. Thoughts, Pastor Ab. Dalawa. Kailangan pag-ibig. Ikaw na. Praise. Sige. Salamat kayo sa kinabuhi sa mga katawan sa Diyos. Lord, yung lingkod sa itong ganilid sa itong ganilid sa pagkatreasurer. Pagsugod na mo sa pasusil pa ang present. Kapit na ko, ma'am. Kanasinusin. Lingkod ko nga, Lord, yung dyan naghatag na ko, help me to lead because I cannot nothing without you. Isa sa kanan ng mga ups and downs, nilingon ko sa among GC, ang ko na siya ko, kaya itong pag-eleksyon ko, Diyos ko to, kami masarapan niyo ng hino kanya. Atay mo o president, kami nagsabot nila kaya pagtumok na ko, ikaw ang mahimong sekretary dahil si Pastor sila yung mga treasurer. Na tinuod yun. Kanya ako nilihay ko. Panang Diyos, ano na akong katuyan sa lingon ko nga, dili mahimo sa akong kaugalingon. Di po tumubarong ko wala mo. So thank you for choosing me as a leaders. Kanamoy na pasusil pa mo. Salamat kayo sa Ginoo. Nagsabot ni nga 5 nga wa sa tayo meeting ron. Kay mag-meeting ko sa amin. Mag-meeting sa amin officers. So I request all my kabards. Natay sabot-sabotan niya karong 4 sa October dito sa mga balay. Kunya, padayon ang atong meeting sa last Tuesday, man ko sa of the month. So ako lang gihang no kinsay mo nawat na po sa atong October nga monthly meeting. Ay medyo magalang-alang naman. October Tuesday, Last Tuesday. Kay dito na to i-download na lang ako sa. Ha? Yawat si. Ay, thank you. Thank you, Pastor. Tagi namin sa inyo ang kanang. Napot siya, mag-invite po siya. Sige. Ako. Okay, boss. Panahon na ulagay na ako ipaabot sa tanan kay nabot ko yung Pastor's Fellowship dito sa Dumaguete. Salamat po Pastor George Saviola nga iya dito ko nga di-ubad diri karon. And then hindi na ko sayangan ng panahon na mag-invite ninyo kay next month papunta ang akong anniversary sa church. Ika-2 ka tuig na ko din na pioneering. Dahil na postpone ka anong pastor po, the head pastor kay mo. Ato siya Manila kay namin visitor. So, ni-usong o November ang 8-9 mo crusade sa Lumbangan. So, I hope na mga tukod mo, inyong matabang. Invite ako nga mga ato mo. Dahil pagka-10, installation ko na ako sa pagka-diha na dyan sa Lumbangan na pastor. So, kapag ko dito magdalay, Lord, kayo kaya namin. Sige na, ako na, Lord. Dili na ko magdalay. Pero karon kayo mula time na yun na i-extend
extend pa dyan kung kaning man kay karon man ba sinubulan ako. So, invite lang ko kanan, Karon ko ang ministerial last week sa Tuesday, October, ano sa man? last Tuesday. Martes na? Tuesday, oh. October 29. Pwede na? Martes. Martes man ang Kaya Martes dire? Kaya nakapasok naman siya. Okay. Pinapatapos ang Martes. Sige, try lang kay October. Kaya init pa dyan ang church. Anis, bako pumanggit ko kayo niya ko. Tagalihan dyan ko bro. Di ko kayo ka. Sa lapnis, kayo, walay lain nga. Lain ka ko kayo. Sulod-lo man ako. Amuang na simbahan dito. Wala ko kayo dito. Pero kung gikat mo dire, katoo. Pero naaragit katong bilyaran na, kuhanin na bilyaran mo. Tanara, asa na nilahan ka, bigloy, kalis. Akong lulo. October. Agmay kuya, din mo yung kanina kuya. Sige, smoke pre-anniversary karong sunod bulan, wala kayo fix nga kanang pizza. Ako lang i-challenge na to nga 8 kanang Martes. Martes man ang kay 1 man ang buwan. So Martes. So ang atong pag-attend is intentional. Sakto ba? So, doon natin engagement o niya, gabi na sa ito ang moral recovery or spiritual enrichment. Atong hatagan mo panahon tungod kay na-engage naman nila, partner lang kita sa munisipyo na ito, itong suportahan ng buwan. Kausan ko na sa kabulan. No? Pero ating patagduran na sa itong kasing-kasing, ganang atong buhaton is intentional for the glory of God. Kanya, we will declare Mabinay is for Christ. Kita may gamitan sa Ginoo, kita mo. So, ito ka glory ka nara. Sige, salamat. Kini nato kalimutan tong di ko ani ihimo ka post ni pastor no. Inato kalimutan mga ato ang magbuhaton sa atong lungsod sa Mabinay. Sa ato ang ibulaton nga ipahilo na pud sa atong matag kaiglesiyahan. Ato man jud gihimo sa as Pastor George said that we are a leaders, so mga leaders na nadyo tay bahig, nadyo tay panahon para diha. So di nato kalimutan ako lang ipasupot alang dun sa tanan nga kinsa tong members o PAA ako tong i-forward sa GC nga itong kanunamuhin kayo karoon ng sunod bulan. Katong mga members na sa PMA mo. Pastor, naparida mo, member din sila. So, na ay anniversary, mabasa mo yung GC, una ako'y panahon, una ako mo extra nga mali pwede mo maka-ato dito. So, murag-mura na ako ang ay, ang tanasa. Pastor, sa misis sa ilang sanong pag-uong na available kayo right there. Thank you o sa mga pastors na yan. So, kumain na ba muna? Snack ulit pa? O, snack na yan. Let us pray. Atong ilo po atong ulo. Dalagin ko Diyos, salamat Ginoo sa panagkatigong na among nahimong karon. Salamat ugad sa Diyos set of officers Ginoo nga diin padayon kami ugad magserbisyo para sa imong himayaan. Lord, i-bless mga kaigsuunan, mga pastors, workers, leaders, hindi sa lungsod sa Mabinay, isang Panginoon mga bisita karon. Ang presensya ni Pastor George, upat siyang kumpanya Ginoo Diyos, kadad ka magabugana sa salusa. O dalagyon ka Ginoo, nga diin kami magkakot karong katnaa sa amaong gulo katon, ninabugad na sulod mga inadlaw, siwana, bulan, magkita-kita, sigapon may malipayon na nag-alaga diha kanimo Ginoo. Salamat ng pagkaon, kamo pagabitan, salamat sa Pantaw Church, laban sa binagino sa mga kaigsuunan ni Dapita, sila pag-andam Ginoo. Salamat sa enjoyment kamong na sinabi karong adlaw. Himaya in Jesus' name.
Amen. So, okay. So, padayon tas pa mga snacks sa table. Ay.